Hello mga guys, yan. So, welcome and good morning sa inyong lahat, no? So, ito mga guys, yung aming ginagawa ngayong trabaho, no? Ayan, ito ay ang D20. So, since by Peter tayo sa isang land base, no? Ang ating ginagawa dito. Pick up tayo ng mga tubong gagamitin para sa site. Mga guys, so mapagpalang umaga sa inyong lahat. Good morning, good morning. Nandito tayo ngayon sa ating trabaho, no? Sa mga pipefitter, no? Ng mga magtatrabaho, lalo na sa land base, no? So ito ang ating trabaho ngayon mga guys. Ito ay ang station na branch sabil 12/6. Good morning sa inyo dyan mga guys. So kapag sa ganun sa land design sa trabaho, no, ito ang ating ginagawa, lalong-lalo na dito sa fabrication. So, matututo talaga tayo rito mga guys sa trabaho. So, nagtututo tayo ng mga items. Magandang ng mga pinagpapagay kasi pala niya? So ito guys yung reinforcing pad. Reinforce pad mga guys. Shout out, yan. Malaking tubo. Try tayo guys. Mga guys, yung mga pagpaplan ng tubo. Wala ay! Ay, play! Yan, ginagamitan natin yan na sanction. Sanction yun! Sanction trabaho pagka nasa lando tayo mga guys. Round lang. Yan, shout out na pala ang budget ang ating fabricator. This is the Mangalis, the pipefitter fabricator. Only labor. No, only labor. Okay, so nag-run siya mga guys, no? Malalaking tubo yung ating mga ginagawa ngayon mga guys. Yung mga kailangan natin na gawin araw-araw yung ganitong klaseng trabaho. So, kakabitan na ng pad. Alright. So, ito naman ay ang dito. Kaya na ito, nakabigil lang ito mga guys. Ang tulad nito, yan, bigil na yan. Alright, saka at Mangali. That is the fabricator here in shop. Purana. So ito yung mga drawing na ginagawa namin, no? Shout out sa nag-drive dyan mga guys, no? Shout out sa ating fabricator. Spiral gadget. Kita nyo mga guys, ginagawa yan, hindi yan nagka-drama, no? Nagtatrabaho yan, shout out mo na buddy. So ito yung aming araw-araw na ginagawa dito, no? Nagtitikat kami ng mga spool na gagamitin para sa site. Yung ginagawa ng ating partner ay ang tatawag na reinforcing pad, no? Ito ay para sa D-size.
Hindi yan nagdadrama mga guys, no? Nagtatrabaho yan. Hindi yan talaga yan, nakaupo lang. So guys, mag-prepare tayo ng ating trabaho. Talagang sinisitagan na po talaga ng ating partner, no? Hindi nagdadrama yan, nagdadrive yan mga guys. So sa pag-prepare mga guys ng gatong proaction ng trabaho, dapat yan, ginamit ako sa ng jacket na dalawa. Ang purpose ng jacket mga guys, para may level natin yung butas, no? Simula dito sa dalawang butas na to, mag-ano ko ng 4, so gagamitan ko siya ng hulog, no? Hulog. Okay? Yan. Dapat yung gilid ng butas na to, saka gilid na yun, dapat naka-paral yan mga guys, no? So yan. Ang purpose nito para hindi tayo gamit ng level, no? Pwede tayo gamit ng level, medyo matagal lang siya mga guys, no? Kung gagamitan natin siya ng level. Ganun din ang procedure, no? Mga gilid-gilid lang para maparal natin yung butas. Okay? So, ganun lang po ang pag-prepare ng ating trabaho. No? Kailangan natin yan, ililibel natin lagi yung butas, no? Yan. Mas madali natin gamitin ito mga guys, yung plum. Hindi lang yun ang dapat ang i-prepare, no? Dapat itong tubo nito mismo ay kailangan natin ilibel din, no? So gagamit tayo ng libel. Okay. So yan, no? So kailangan nakalibel din itong ating tubo na to, no? So libel siya. Saka ito kailangan nakalibel din, no? Wait, pero bye. Turasik. No good. Rada. Okay, so pipick upin natin ngayon to. Alright. Kailangan natin sabihin yung ID mga guys. Okay, so yung dimension ng ID kailangan susukatin din natin, no? Saka dito sa ating plan. Okay. So yung flash na ikakabit natin ay dapat malapit doon. So nagre-raise ka ng 89. 1 mm diferensya. 1 mm. Okay, so kailangan natin bawasan ng kaunti. So alas it. So, ayan guys, no? Ganito lang kasimple yung ating ginagawa dito sa fabrication. So, kailangan i-plumb natin ito yung butas, no? Kailangan tayo pinipit up natin yan, no? Shout out, lalo na sa mga baguhan, no? Ang gilid nito, gilid din lang, no? So, ayan, parallel na yan. Okay. Yan. So, kailangan yung loob natin medyo
Hatiin lang natin yung overlap, no? So ito, mayroon siyang overlap, hindi siya parehas. Ito okay, saka dito gilid. Dito okay, sa baba hindi, saka sa itaas, no? So kailangan, pag naka-encounter kayo ng mga ganitong klase ng tubo, no? Yung kahit na elbow, no? So kailangan hatiin lang yung overlap para pagka ganahin natin to, seamless grind, hindi siya gaanong malaki. So may tendency kasi na lumubog yung fittings, no? Pagka sinuro-siro natin dito, tapos sa taas ay overlap o sa baba, pag ganoon kasi yan mga guys, mahalata. So ito, kailangan natin pagparihasin lang yung mga gilid para pag inano natin, ganoon yan mamaya, medyo ano pa rin siya, hindi siya halata, no? So ayan, no? Ginamit tayo ng seam block para mas madali siyang align, no? So ito mga guys, yung ating jack na yan, yan ay nasa 3.7 na yan. Kailangan kasi natin hanggang 4 mm ang ating jack bago natin patakin, no? So kaya kung mapansin nyo, medyo maliit pa yung jack nito. So ngayon tayo magsisero-sero mga guys, no? Para doon sa mga baguhan, no? Kasi pag lalo na pagkagawa ng mga overlap, kailangan hindi natin sero-sero yan kasi gagawin natin yung loob. Pagka-grind kasi sa loob, may tendency siya na lumaki o lumabot sa 4 mm ang ating jack. So hanggang 4 mm lang maximum natin na jack. 3.5, 3.7 jack. Yan, medyo alpha doon, no? So kailangan pagka pinapasok natin yan mamaya, no? Okay, dapat lahat yan nakaprepare na, wala, nakalibol na rin yan. Okay, so ganun lang mga guys yung pag-pick up o pag-prepare ng tubo na ating gagawin. Okay, so yan, double na yan, eh. Ganun lang. Alright, so nag-aantay lang kami ng welder para dito sa ating trabaho. Okay, shout out sa ating mga baguhang kaibigan dyan.